Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, hingang malalim. Masarap pong mag-worship, sumamba sa ating Panginoon. Yung bang ibibigay mo yung the best mo na kalakasan, yung the best na hininga mo sa Kanya. Ang sarap-sarap po. Kasi alam natin na yung energy na binigay natin sa Panginoon, di mawawala ng kabuluhan. Di ba po? Okay? So, meron po ba tayong mga bago ngayong umaga na to? Okay? So, welcome po kayo sa Jesus is Our Shelter Church. Hindi ko man po mabanggit lahat na pangalan ng bawat isa. Salamat po. At alam po namin na hindi po, hindi aksidente na nandito kayo ngayon. Kasi meron pong sasabihin sa atin si Lord. Okay? So, may nakakaalala po ba nung mensahe ng Panginoon sa atin last week? Wala yata. Ano po? Okay, ito yung title lang. O sino po yung nagsalita last week? Pastora Joy. So ano po ba yung message na pinadala sa kanya ng Lord para sa atin? Yeah, it's not what you know, but it's what you do. Hindi lang alam mo, dapat may action ka, 'di ba? Yung faith kasi action word 'yun eh. Okay. So, today is parang sequel po, ayan, parang nakiseries tayo kunwari. It's not what you know. Pero do we fill in the blank po natin uli ito mamaya. Okay, pero ang title po natin is Genesis 3 verse 2. Nandito po yung ating title. Sabi po nung verse natin for today, "And the Lord said to the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden." Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan." So, parang ang ikli, no? Pero dyan po tayo sa Genesis iikot ngayon. So, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito that we are gathered once again. And we're so excited sa gagawin mo pong reminder sa amin sa umagang ito. Lord, kailangan po namin na patuloy na kalakasan, kailangan po namin ng patuloy po na wisdom that comes from you. Panginoon, sa umaga pong ito, naway maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan. Kung meron man pong magiging balakid, kasalanan, anuman pong naisip, nasalita, nagawa, patawarin mo po kami, Panginoon. And Lord, hayaan mo po na dumaloy ang iyong salita sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw po yung mangusap at bumago sa amin. Dahil ako naniniwala, Lord, na hindi lang po para marinig yung salita mo, kundi ito rin po ay bumabago sa amin. Lord, i-open mo po yung aming mga pandinig. Paki-open po yung aming mga puso, yung aming mga isipan para sa iyong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, yung title po natin, nandito rin po sa Genesis 3, verse 2. Sabi ng babae, "Maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan." So, yung nais ko po itong pamagatang ang sagot ni Eva. So, ano po, ang background po, syempre, Genesis, nilikha po ng Diyos ang buong mundo, diba? Nilikha niya po ang lahat ng bagay. Then, may tanong po ako, sa mga bago po natin dito, or sa mga kabataan, or siguro yung mga dati na rin dito nung umpisa kayo, naisip niyo po ba, sino ba talagang may kasalanan? Bakit laging ako kasi dati, naisip ko yun, bakit laging si Adan yung sinisisi? Daw babae po ako. Di ba parang si Eva yung may kasalanan? Kasi
siya yung siya yung unang kumain nung bunga. Bakit parang lagi na lang si Adan yung sinisisi? Naisip niyo po ba yun before? Diba? So, yung po titingnan natin, bakit nga ba si Adan? Bakit hindi si Eva yung may kasalanan? Okay? So, tingnan po natin. Kasi po, yung pong una kong nalaman na yun, yung una kong pagkakaalam, ang tawag po pala doon ay eisegesis. Ano ba tong eisegesis na to? Yung bang, siya yung kumain, siya yung binigyan, siya yung kumain, siya yung may kasalanan. Kaya ano po ibig sabihin ng eisegesis? The interpreter makes the scripture says what he wants to say. For a long, long time, nasa 30 years na po kami, pero nasanay po kami dun sa mga mensahe na ito ang topic. Tapos, kaya po pala ang dami-daming mga churches, ang dami-daming mga denomination, kanya-kanya po silang pitas na mga verses at chapter para po ma-sustain doon sa kanilang topic. Where in fact, kung gagawin po natin, ang dapat daw po kasi exegesis or exegete. Ano ibig sabihin? The interpreter makes the scripture says what God has to say. Bakit ba sinabi ng Diyos itong verse na to? Medyo mahirap lang po. Kasi para mo malaman kung ano yung exegete na ano talaga yung mensahe ng Lord, kailangan mong balikan yung mga nakaraang mga chapter or nakaraang book, o kaya naman, kailangan mong sundan pa yung mga sumunod na chapter or yung mga sumunod na book para mo talaga maintindihan bakit ba sinabi ng Diyos ito. Kadalasan po sa atin, ang topic ko, love. Mag-google na ako. Lord, ano ba yung mga topic about love? Yung mga verses. Okay, ito yung mga verses na to, 1 Corinthians, ganito, ganyan. Then, yan na. May topic na about love. Pero, hindi mo naiintindihan na bakit sinabi yung about love na yun. Diba? Kung ano yung pinaka-context nun. So, nasa huling araw na po tayo. Ang dami pong mga lumalabas na mga bulaang propeta, bulaang mga guro. Mga sikat pa sila at mayayaman. So, kailangan po maging maingat po tayo. Kaya nga po, meron tayong strengthening. Kailangan po maging malakas yung pananampalataya natin. Kailangan po malakas yung ating pundasyon. So, alam ko po na ito po ang nais ng Diyos sa atin. Yung ipaalam niya sa atin kung ano po talaga yung meaning ng bawat salita niya. Okay? So, yung verse po natin kanina, Genesis 3, verse 2, di ba? The woman said to the servant, we may eat the fruit of the trees of the garden. Okay, pwede naman namin siyang kainin, sabing ganon. Umpisahan natin sa verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumagon ang babae, hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Okay. Pero, yung tanong natin kanina, sino ba talaga yung may kasalanan? Babae o lalaki? Si Adan ba o si Eva? Para po makita natin yun, balik po tayo sa Genesis chapter 2. Yan, sabi natin, kailangan minsan bumalik tayo para malaman natin Genesis 2, 15 to 17. Kung may Bible po kayo, mas maganda po. Sabi po dito, so after nilikha ng Diyos yung mga bagay-bagay dito sa lupa, sabi sa verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao. Take note, ang tao. Hindi sinabing ang lalaki or ang babae. Ang tao. Kasi isa pa lang po siya Diba? Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao uli. Hindi niya sinabing kay Adan or kay Eva. Sabi niya sa tao, which is si Adan po yun.
Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Take note po yung mga hinighlight ko. Mong, ka. Pag po ganyan yung ginamit, nakaturo po ba to sa marami, sa dalawa? Diba? Kung halimbawa, magiging dalawa kayo, ninyo, diba? Parang ganon. Pero ito po, isa lang to, mong, ka. Kausap po nito si Adan. Siya yung una palang pinagbilinan. Sabi, makakain mo ang alinman sa bungang kahoy. May nakakaalam po ba kung ilan po yung total ng bungang kahoy? Kanina, i-research ko sana to kung ilan po yung total ng bungang kahoy sa buong mundo. Nakalimutan ko lang. Napakarami po ng bungang kahoy doon sa halamanan. Siguro sabihin natin, si Lord naman napaka-OA ni Lord. Bakit nagbigay pa kasi siya ng ganun? Sabi niya, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kung ilang daan po yung mga punong kahoy na namumunga doon, hindi po niya kailangan magtanim, pipitas na lang siya ng bunga. Ganun po ba? Napaka-OA, napaka-KJ pa ba ng Diyos? Yung binagay na nga ng Diyos lahat para sa Kanya, para sa tao. Tapos sabihin pa natin, ang KJ naman ng Diyos, ba't ganun? Para namang, pinasama ng Diyos ang tao. Hindi po kasi binigay ng Diyos lahat ng kailangan niya. Ito raw pong ginamit sa verse 17. Ito po ay unang-una pong command or utos. Hebrew word for tsaba. Tsaba, 17. Maliban, sabi dito, makakain mo lahat na ang alinmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin. Yan po yung tsaba. So ito po ay Hebrew word for command. Utos po ito, wag. Okay? Wag na wag mong kakainin to. Sabing ganon. Okay? Sino po yung sinabihan? Si Adan. Okay? Andito na ba sa eksena si Eva? Tingnan po natin. Jump po tayo sa susunod po na verses 21 to 22. Sabi dito, kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao kasi nakita ng Lord lahat ng mga ginawa niya pare-parehas, may mga ka-pairs, may mga Pero nakita niya siguro malungkot yung tao, kaya sabi niya, pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na ito'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Okay, nauna na po na pinagbilinan ng Lord na wag mong kainin. Sino po? Si Adan. Okay, ngayon po, nakita niya na malungkot si Adan, gumawa po siya from the tadyang or ribs ng isang babae na tinawag po na Eva, which means ina ng lahat po. Okay. So, ito rin po ang sinasabi sa Book of Romans, sa New Testament. Sinulat po ito ni Pablo. Tingnan po natin yung mga verses. Bakit talaga si Adan lagi ang sinisisi? Romans 5:12, sabi po dito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Sin entered the world through one man. So, ito po ay si Adan. Then verse 14, gayunman naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan. Okay? Death reigned from the time of Adam, even over to those who did not sin by breaking a command, as did Adam. Verse 15,
Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Then 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Bakit naman dahil lang doon sa nagawang kasalanan na yun, kailangan mamatay ang tao? Bakit po ba? Kasi ang Diyos po, ang gusto natuwa po ang Diyos sa lahat ng nilalang niya, di ba? At tuwang-tuwa rin siya sa ginawa niyang tao. Pinrovide niya lahat ng kailangan nito. So, yung pag-ibig ng Diyos, God wanted a relationship based on His provision. Yan, mga anak, eto lahat ng kailangan nyo, eto na. Then every day, nakikipag-fellowship siya. Lagi niyang nakikipagkwentuhan, kina Adan, kina Eva. Okay. Pero, ano naman po ang nire-require sa tao? Because of the command na tsaba. Yung pong pagtitiwala ng tao. Yung pananampalataya or yung paniniwala ng tao dun sa mga sinabi ng Diyos. Our obedience, our trust, then obedience. Pagtitiwala at pagsunod. Sabi nga, trust and obey. 'Di ba? Then sa Old Testament po kasi, meron po diyang principle na as long as sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, yung panuntunan niya, yung kanyang kautusan, i-bless ka ng Lord. Pero the moment na sumuway ka sa mga ganito, ang karugtong po nun ay curse or sumpa. Okay? So, tuloy po natin. So, ano yung reason? Bakit nga pa si Adan ang dapat sisihin? Okay, sa Genesis 2, 7-8, kapag binalikan po natin, syempre po, sino yung unang nilikha? Si Adan. Okay, then pag tinuloy po natin yung Genesis 3, 9-13, siya po yung responsible, siya yung naging head, at saka siya po yung unang tinanong. Tingnan nga po natin, sabi dito, pag verse 9, Datapat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nung marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bunga pinagbabawal ko? Kasi po, pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin. Parang sinisipan niya si Lord, no? Kasi Lord, binigyan mo ako ng kasama yan tuloy. Parang ganun pa, no? Sabi naman sa babae, bakit naman ginawa mo yun? Okay? So, yun po. So, bakit si Adan ang reason? Kasi siya po yung unang kinreate, siya po yung responsible sa family, at siya po yung unang tinanong. Bakit? Kasi po, siya rin yung unang pinagbilinan ng Diyos. Diba? Sabi ng Diyos, wag na wag mong kakainin. Maaaring sinabi rin po niya to kay Eva, pero hindi natin alam kung paano niya sinabi. Baka sinabi lang niya na, ayun na, kahit ano pwede natin kainin dito, wag lang yun na. Kasi mamamatay daw tayo. Maaaring ganun lang, walang kaseryosohan yung pagkakasabi niya. Maaaring binanggit lang niya, pero hindi siguro ganun kaseryoso. Kaya ngayon, si Eva, hindi rin seryoso yung pag-take doon sa sinabi sa kanya or doon sa nalaman niya. Diba? It's not what you know. Okay, alam niya, nalaman niya. Pero, ano po ba? Okay, sabihin na natin, nagkamali po si Adan. Nagkasala si Adan. Kasi nga talaga siya yung to blame. Kasi nga siya yung unang nilikha, siya yung head of the family, at siya po yung unang tinanong. Pero syempre, meron din pong pagkakamali si Eva. Tama po ba? May pagkakamali din ba si Eva? Palagay niyo po, nagkamali din ba si Eva? Natukso lang naman ako Di ba? Tayo po ba natutukso pa? Siyempre po, natutukso pa rin tayo. We're being sanctified pa po. Hindi pa tayo perfect. We are being sanctified pa po. So, meron din pong pagkakamali si Eva. Okay, ano po yung mga pagkakamali ni Eva? Tingnan po natin uli yung verses 1-3.
Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo ba? Sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan. So ano po yung una niyang pagkakamali? Sumagot siya, hindi naman, pinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lang daw yung bunga ng puno na nasa gitna niyon. Okay? Sabayan niyo po ako pagbasa. Huwag lang daw po yung bunga ng puno na nasa gitna nun. Pansinin po natin. Nakipagkwentuhan siya sa ahas. Sabi po sa Jude 1 verse 9, ano ba yung sabi doon? The Lord rebuke you. Once na may nilalagay na hindi maganda ang diablo sa isip natin, i-rebuke natin in the name of Jesus. The Lord rebuke you. Sabi nga ganun, in the name of Jesus. Pero ano po ginawa niya? Instead na i-deadma lang niya, nakipagkwentuhan na siya. 'Di ba? So, wag na wag po tayong makikipagkwentuhan. Tingnan pa po natin kung ano ba itong nalaman ni Eva. Sabi niya, kasi itong diablo, ang gusto niya is dayain si Eva. Bigyan ng konting doubt. Totoo ba? Parang ganun. And minsan, di ba, para makuha natin yung atensyon ng isang tao na gusto nating kausapin, syempre mag-iisip tayo, paano ko ba papasukan to? Paano ko ba sharean tong tao na to? Siguro yun naisip niya, uy Eva, totoo ba? Totoo ba na sabi ng Diyos sa inyo, pag kinain niyo yung bunga nito, mamamatay kayo? Okay. So ngayon, sumagot na si Eva, hindi naman. Makakain daw namin lahat, maliban lang doon sa bunga ng puno na yun. Ano po napansin nyo? Hindi nga niya alam kung ano tawag doon sa bunga, doon sa punong kahoy na yun. So hindi natin alam kung gaano yung depth, yung lalim ng pagkakakwento sa kanya ni Adan. 'Di ba? Kaya siguro parang hindi nila sineryoso yung iniutos ng Diyos na huwag niyong kakainin. Ito pa, pansin niyo pa ito, meron pa siyang sinabi, pag kami raw ay kumain ng bunga nito, humipo man. May dagdag na, dagdag bawas. Sabi ng Diyos, kumain lang Siya, humipo man. Pero tingnan natin, yung bang isang bagay na bawal sa'yo, let's say mataas ang sugar mo, andyan yung cake sa harapan mo, ano gagawin mo? Tititigan mo ba siya laging ganyan? O ilalayo mo siya sa'yo? Diba? Lalo kung paborito mo, sabihin natin, chocolate mousse yan. Grabe yung temptation. Ang sarap nito, paborito ko to. Diba? So, sabi nga, katulad nung ginawa po ni Joseph the Dreamer, nilayasan niya. But dito po sa case nito ni Eva, nakipagkwentuhan po siya sa ahas. Sa atin po karamihan, hindi lang nakikipagkwentuhan, nakikipaglaro pa kay Satanas. Diba? Alam na natin na mali, alam na natin na bawal, pero masarap But I have to confess something. Dumating po ako doon sa point na minsan na merong something na nagbabother sa akin. Sabi ko, totoo kaya yun? Sabi ko, try ko nga kung totoo talaga yun. Pero mali po yun Mali yun. I came to the point na sinubukan ko yun. Nag-iisip na kayo, ano kaya yun? Then, I've realized, totoo nga. So, never ever na makipagkwentuhan sa ahas. Never ever na makipaglaro sa kaaway. Yun po yung isang pagkakamali ni Eva. Okay, next. Pangalawa po, verses 4-5. Sabi sa verse 4, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. So ito na po yung naniwala po siya sa kasinungalingan.
Gayon ang sabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungan yun, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. So ano na nangyari kay Eva? Na-confuse ba siya? O talaga lang, hindi niya pinaniwalaan yung gusto ng Diyos na huwag ninyong kakainin yan. Ngayon, sino na po pinaniwalaan niya? Diba? Okay, so, tapos, pagdating pa dito sa verse 6, sabi, napakaganda sa paningin ng babae, yung punong kahoy. At sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Ayan na, yung temptation. Napakaganda. Ayan na po yung tinatawag na lust of the eyes. Marami pong pinakikita sa atin ng kaaway. Alam niya na may mga weaknesses po tayo, may mga kahinaan tayo. Kung ano yung kahinaan natin, yun yung ipapakita niya sa atin, wow, napakaganda. Ang ganda nung bahay na yun, ang ganda nung kotse na yung kailangan. Kahit ano mangyari, magkaroon ako nun. Diba? Up to the point na, hindi ka na pala nakaka-attend. Nakalimutan mo na palang mag-pray. Diba? Kasi yan yung temptation ng yung kaaway, lust of the eyes. Then ano pa? Sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Meron din pong tinatawag na lust of the flesh. Kung ano yung kahinaan natin. Kay boyfriend man yan, or kay mag-girlfriend man yan, yun bang alam ng kaaway na mahina ka sa flesh, sa laman. Kaya magpapadala siya ng maraming mga sexing babae or mga machong lalaki dyan sa'yo. Kasi alam niya na nandyan yung kahinaan mo. Diba? Lust of the flesh. Hanggat sa nalulunod ka na dun sa kasalanan, nakakalimutan mo na si Lord. Si Lourdes na pala yung kasama mo. Diba? Then ano pa? Sabi dito, nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Ano pa po? Pride of life. Meron po ba sa atin na nung bata tayo, ayaw na maging successful? Siyempre, wala. Gusto natin, successful tayo. Kapag may sinalihan tayong mga contest natin, gusto natin, tayo yung panalo, di ba? Pride of life. Hindi po masama yun, mga kabataan dito, hindi po masama yun. Pero yung excess na ini-offer sa'yo para lumayo ka sa Panginoon, yun yung mali. Pero yung mga bagay na sinabi natin, as long as nandun ka pa rin sa kalooban ng Diyos, sinusunod mo pa rin yung kalooban ng Diyos. Ako naniniwala ako, nagpapala ang Diyos. Pero kapag yung isang bagay na nandyan sa harapan mo ay makapagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Teka, mag-isip-isip tayo. Si Lord pa ba yung nag-o-offer nito? O baka naman yung kaaway na? 'Di ba? So, naniwala po siya sa kasinungalingan ng dyablo. Instead na ang paniwalaan niya, yung katotohanan ng salita ng Diyos na mamamatay kayo pag kinain nyo yan, ang pinaniwalaan po niya yung sinabi ng dyablo na hindi totoo yan, magiging marunong ka pa. Para kang Diyos. Yan. Sa Amerika raw po, narinig niyo po ba yung New Age movement? Yan po yung mga nag-yoga, tapos may mga transcendental meditation na nakakaya nila na umangat. Kapag nagme-meditate sila, nagle-levitate na ganyan. May forces po behind that. Okay? Kasi yan po ang gusto ng tao. Ang dami raw pong percentage ng Americans na nag-ano po sa New Age movement at that time. So, sa pagkakamali ni Eva, nakipagkwentuhan sa ahas or yung iba nakikipaglaro. Then, next, naniwala sa kasinungalingan at ano pa po. Tingnan po niyo tong picture na to. Pamilyar po ba sa inyo tong picture na to?
Okay. Meron po bang mga bata dito na hindi kumakain ng gulay? Okay. Kasi, ang dami pong ganyan, yung mga anak-anak ng office mate ko, mga ano rin sila, ayaw kumain ng gulay. So ano ending? Hanggang lumaki na, hindi kumakain talaga ng gulay. Puro fried chicken, puro hotdog, ganyan. Kita niyo po ba yan? Naalala ko po nung bata po yung mga anak ko, siguro ganun talaga yung mga lola. So, in good faith naman, yung lola, lolo. Kung ano yung gusto ng mga anak, sige, bigay lang. May gulay sa bahay, ayaw nila. Sige, ano gusto mo? Hotdog, sige, pagluto na lang ng noodles, yan. Pag po nandun ako dun sa bahay, at saka tatay ko kasi pag bumiyak na yung bata, nagagalit Kasi, bigay niyo na kaya yan. Yan. Pag ako po yung nasa bahay, kontrabida ako sa mga anak ko. Hindi pwede, kainin niyo yan, kasi masustansya yan. Ganyan. Ano po dating sa mga bata, yung nagpapakain sa kanya ng gulay, monster. Ito na naman si mama, papakainin na naman ako nito. Ayoko naman nito. Pero, hindi nila nare-realize na yung pinapakain pala sa kanila, mas masustansya pala yun. And it would benefit them. 'Di ba? Pero kasi, mas naniwala po sila doon sa mga napapanood nila sa TV, 'di ba? Naka-commercial hotdog, yan, sarap-sarap. 'Di ba? Yung mga fried chicken na yan, na sarap-sarap. So, yun ang pinaniniwalaan nila, mas pinapaniwalaan po nila. So, ingat po tayo sa pandaraya po ng kaaway. So, si Eva ay nakipagkwentuhan sa ahas, naniwala sa kasinungalingan, and verses 5-7, ano pa po yung nangyari? Sabi po dito, sa 6, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Yun na. From one sin to another. Nandamay pa siya. Ito nga, dinamay niya na si Adan. So, yan po yung mga pagkakamali ni Eva. So, una, hanggat maaari, wag po tayo makapagkwentuhan. Another sample ko po para po sa mga kabataan na nandito. Nung pong teenager ako, na-curious po ako sa isang katuruan na, sa Bible, yung pong rapture. Punta ako sa sa Christian bookstore. Meron isang lalaking maedad na siya na lumapit sa akin. Sabi niya, ganun. Ganyan, alam mo pala yan. Sige, alam ko yan, kwentuhan tayo. Later, hinipnotize pala ako ng lalaki na yun. Nakipagkwentuhan ako Hindi pala siya totoong Kristiyano. Nandun pala siya para mambiktima. Pero take note, may alam siya. Yung gusto kong malaman, naghahanap ako ng libro, alam niya talaga. Pero, grabe po. Huwag niyo pong hayaan na matrap kayo doon sa pinagdaanan ko. Kaya po, sineshare ko to. Huwag po tayong basta-basta makikipagkwentuhan sa hindi natin kakilala. Okay? So, ingat po tayo. Para po, huwag na po nating danasin yung mga mistake na yon na pinagdaanan po namin. Okay? So, ito po yung madalas na binibigay sa atin para sa weaknesses natin. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. So, yung po mga bagay na to, sinasabi po natin, hindi po masama na mangarap ang kabataan ng magandang buhay para sa pamilya, magandang bahay, kotse, hindi po masama. Pero, kapag yan yung maglalayo sa atin sa Diyos, mag-isip-isip po tayo. Okay? And this, the pride of life. Yan. Kasi madalas po, kahit sa napapanood natin sa TV or mga balita, pumapatay, makuha lang niya yung titulo na yon or posisyon na yon. So, masyado na po yan malayo. So, conclusion. It's not what you know. Ang alam lang pala kasi ni Eva, akala niya tama yung alam niya na bawal daw kumain at humipo. Pero hindi pala yun yung tama lang. Hindi pala dapat na alam lang niya. Okay? Ano po yung dapat? We must
believe the truth. Paniwalaan po natin yung katotohanan. Sabi sa John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Katotohanan. Ang paniwalaan po natin yung katotohanan. Huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi na walang basehan, especially sa Bible. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga teaching ministry kasi gusto po natin maging matibay tayo. Na hindi yung meron lang magsabi sa atin na, uy, dito sa amin, pag pumasok ka dito, ligtas ka. Dito sa... Hindi. Kailangan po, may basihan po yung ating pananampalataya. It's not what you know, it's what we believe. So, we must believe the truth, ang katotohanan. Yun po Dahil, di ba si Jesus po, sabi sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Sa katotohanan lang po tayo. Let us continue to search. Kailangan yung katotohanan po ang malaman natin kasi dumarating po itong panahon na to na ang dami na pong mga pandaraya. Sa TV, sa internet, sa radyo, kahit saan. Ang dami pong mandaraya sa atin. So we must believe the truth kasi ito po yung magpapalaya sa atin. At ano po yung truth na to? Ito pong truth na to makikita po natin sa Word of God. Believe on the Word of God. Joshua 1:8 sabi, keep this book of the law on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Paano? Hindi ka naman nagbabasa. O, paano na yung truth? Hindi mo na alam yung truth kasi hindi ka nagbabasa kung saan ba makikita yung truth. Kaya ngayon, pag may nagsabi sa'yo, si Jesus naman, isang maliit na propeta lang yan, maliit na Diyos lang yan Ang Diyos natin, ito ang pangalan. Ito talaga yun. Kasi hindi tayo nagbabasa. So, let us believe on the Word of God. Kung naniniwala po ba tayo sa salita ng Diyos? Dapat binabasa po natin. Di ba po? Kung naniniwala tayo, ang tawag po sa atin, tayo po ay mga mananampalataya. We are believers. Ano yung pinaniniwalaan natin? Kasinungalingan? Magbasa po tayo para talagang yung katotohanan ang makita po natin sa salita ng Diyos. And believe the truth, believe on the Word of God, and believe on the Lord Jesus Christ. Dahil sabi po sa Hebrews 12:2, He is the author and finisher of our faith. Yung faith po natin, ang pundasyon, ang ating Panginoon, matibay, matatag. Makasisiguro po tayo na yung pinananampalatayanan natin, yung pong pinaniniwalaan natin ay matatag at matibay. So, believe the truth, sa katotohanan lang po tayo. Believe on the Word of God, believe on the Lord Jesus Christ. So, conclusion. It's not what you know, but ano po kaya? Sa palagay niyo po, ano pa yung maidudugtong natin? It's what you believe. Kailangan po maging matatag po, maging malinaw tayo sa mga sinasabi po ng Biblia sa atin upang hindi po tayo madaya ng kaaway or hindi po tayo madaya ng ibang mga katuruan. Okay? So, tayo po ay muling manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, salamat po. Thank you for giving us your word, Lord. Kasi gusto mo na mas ma-develop yung aming pananampalataya sa iyo. At nais mo na kausapin kami. Ipakita sa amin yung mga tamang bagay. At ipakita rin sa amin kung ano yung mga maling bagay, maling katuruan na hindi namin dapat gawin or sundin. Salamat sa guidance ng iyong salita, Panginoon. Lord, I just pray ang bawat isa po sa amin dito ay matuto na magbabad sa iyong salita. Huwag po namin gayahin yung pong example ni na Eva at ni Adan na hindi po binigyan ng importansya ang salita mo. Kung kaya't nahulog po sila sa kasalanan at nagkaroon ng kamatayan.
maraming salamat. Salamat din sa iyong salita, Panginoon, na amin pong pinapalatayanan. Dahil sabi mo, Lord, sa John 3:16, na sino mang sa'yo ay sumampalataya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Matatag ang iyong salita, Panginoon, maaasahan. Matatag at maaasahan lalo ang pangalan mo, dakilang Diyos. Kausapin mo po ang bawat isa sa amin na naririto ngayon, Panginoon. Na sa iyo lamang po kami magbigay ng pagtitiwala. Buong pusong pananampalataya. Yung Lord, we want to know you more. Lord, ilagay mo po sa puso ng bawat isa sa amin na naririto ngayong umaga. Yung burden na, Lord, gusto po makilala pa kita. Yes, Lord, alam kita na, Lord, alam kita na manlilikha. Alam kita na namatay doon sa krus. Pero Lord, we wanted to know you more. Na ikaw pala ay isang mapagmahal na Ama. Ikaw pala ay napakabuting kaibigan. At napakarami pa. We missed a lot of things dahil hindi kami nagbabasa ng iyong salita. Lord, bigyan mo po kami ng kasigasigan. Bigyan mo kami ng burden na araw-araw maging bahagi na ng buhay namin yung pagbabasa ng salita mo. At hindi po kami mapapanatag sa isang araw na hindi po kami nagbasa ng salita mo at nanghingi ng gabay sa iyo, sa banal na Espiritu mo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Thank you for comforting. Thank you for warning us, reminding us always. Lahat pong ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. I hope na tayo po ay maraming natutunan at napagpala tayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Sabi po, ang universal law in giving and receiving is what you sow is what you reap. What you plant is what you harvest. Kung sa panahon po na to nakaka-experience tayo ng limited na blessing ng Panginoon, why don't we start na mag-plant ng mag-share ang ating mga blessing na pinagkakaloob ng Panginoon dun sa gawain niya, sa gawain ng church. Tunay nga na itong mga kamay na to, kung ito i-open natin para sa pagtulong o sa pagkakaloob dito sa gawain ng Panginoon, itong kamay din na to na naka-open, ito rin yung ibe-bless ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise God. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa kalakasan, salamat sa kalusugan. Sa umaga pong ito, alam ko po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay ibine-bless mo at walang dahilan para hindi kami makapagkaloob sa iyo. Hayaan mo po na yung part ng ipinagkaloob mo sa amin ay maibalik namin, Panginoon, sa iyo o sa iyong gawain sa dakong ito. Nawa, patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Naway patuloy mong pagkalooban sila, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang mga pangailangan. Naway palaguin mo, Panginoon, ng kanilang mga negosyo, mga may trabaho. Naway patuloy mo rin po sila, Panginoong, pagpalain.
At nawa ang aming pagkakaloob sa umagang ito ay patuloy na magamit, Panginoon, sa paglago ng iglesyang ito at sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Muli, salamat po. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong magkabay. You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Hello po, ang hirap palang umakyat dito kapag kapag nakamahaba, tapos mataas yung takong. Okay? So, meron po ba tayong mga pabalita? So, yung pong ating teaching ministry, after po nito, meron po tayo. So, mga 30 to 45 minutes lang po ito. Kung nais pa po natin na mas maging malago, mas maging matibay sa ating pananampalataya sa Diyos, daluhan po natin. Then every Wednesday po, meron po tayong nagaganap dito na pagpapanalanginan po sa isa't isa. So maganda rin po ito, nakakapagdagdag din po sa atin pong mga kaalaman sa Panginoon. Then every last Friday po, patuloy po yung ginaganap po natin na mga nights of prayer and praise. Okay, fasting. So meron pa po bang idadagdag yung ating mga pabalita dyan? So, kung wala na po, tayo po ay tumayo po lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa katatapos naming gawain. Lord, salamat po sa pagpapalakas mo sa amin. Or kung meron man po na sinusuway mo, na Lord, kausapin mo po sila, Lord. Alam naman namin na ikaw po ay very loving God, merciful God. At alam namin, Panginoon, na ang salita mo po ay nagko-correct. Yun po yung gawin mo sa bawat isa sa amin. Kung may kailangan pong i-correct, matuto po kaming magpa-correct. Kung pong may kailangang matutuhan, matuto po kami sa iyong salita. Panginoon, dalangin po namin na patuloy ka pong kumilos. Patuloy mo kaming payabungin sa aming pagkakilala sa iyo at pagkaunawa sa iyong salita. Patatagin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na salita mo. At sa aming, bagamat maghihiwa-hiwalay kami, Panginoon, physically, pero Lord, spiritually alam namin na ikaw po ang patuloy na mag-guide, magbabantay, at mag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa mga minamahal sa Diyos Ama at iniingatan para kay Hesukristo, kaawaan at kapayapaan at pag-ibig ang sa inyo naway paramihin.
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po.